Habang naglalabas ang kabaong si Melinda sa gitna ng ulan, naglalakad naman sa Orchard Road ang asawa niyang si Rafael. Tawa ng tawa kasama ang kabet na si Lara. Hawak pa ang Louis Vuitton na bag na binili galing sa pera ni Melinda. Maglibing ka mag-isa. Wala akong oras dyan. Iyan ang huling mensaheng natanggap niya bago tuluyang pumutok ang puso niya sa sakit. Pero hindi alam ng lahat sa ilalim ng kanyang luha, may pinirmahan siyang dokumento na yayanig sa buong angkan ni Rafael. Cut all their access. Malamig niyang utos. Sa isang iglap, sila ang mawawalan ng tahanan. Tahimik ang ospital ng gabing iyon. Ang tunog lang ng wall clock at mahina niyang paghinga ang bumabasag sa katahimikan. Nakahiga si Melinda Valencia, pawis sa pawis, habang mahigpit naman na nakakapit sa bedsheet. Push pa, Ma Melinda, sabi ng nurse at ramdam ang bigat ng bawat kirot. Bawat sigaw na pinipigilan niya ay para wag marinig sa kabilang kwarto. Baka isipin nilang wala siyang kasama. Walang kamay na humahawak sa kanya. Walang tinig na nagsasabing kaya mo yan. Dapat sana'y nandun si Rafael. Ang asawa niya ang halos 3 taon at niyang pinagsisilbihan. Pero mula pa kahapon, hindi na ito sumasagot. Pag-ikot ng oras, narinig niya ang mahinang iyak ng sanggol. Parang saglit na tumigil ang mundo. It's a baby girl, sabi ng doktor. Isang munting nilalang na parang sumisigaw ng bagong simula. Napaluha si Melinda. Hindi sa sakit, kundi sa hiwaga ng sandaling iyon. Pero sa kabila ng luha, may malamig na puwang sa loob niya. Walang Rafael na sumigaw ng congrats honey o nag-abot ng bulaklak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Hello baby, ako lang muna ha. Mahina niyang sabi, halos bulong, bago tuluyang pumikit. Sa kabilang banda naman ng mundo, literal at emosyonal, abala si Rafael sa pag-aayos ng luggage. Nasa kondo sila ni Lara, ang kabet na dati PR consultant ng kumpanya nila. Sa salamin nakikita ni Lara ang sarili niya naka-dress. Bitbit ang designer bag na si Melinda mismo ay nagbayad noon bilang gift, months ago. Ready ka na? Tanong ni Rafael habang inaayos ang passport. Of course! Sagot naman ni Lara sabay yakap sa kanya. Finally, tayo naman. Walang istorbo. Natawa pa si Rafael. Tinanggal ang wedding ring at inalagay sa bulsa. Singapore, here we come! Habang nag-ayos sila ng flight details, may dumating na notification sa phone ni Rafael. Missed call, Melinda, 5 times. Sandaling tumigil siya, pero mabilis din binura ni Lara ang ngiti niya gamit ang halik. Huwag mo nang isipin, she'll be fine. But she just gave birth. Bulong na Rafael. Parang nakonsensya. Exactly. May kasama naman yun sa ospital, right? Tugon na Lara sabay ngiti. You deserve this trip, Raf. After all, ikaw ang nagtatrabaho para sa lahat ng yan. Tumango si Rafael. Oo nga. Trabaho raw. Pero kung totoo man, trabaho ba ang dahilan ng pagtalikod niya sa babaeng nagsakripisyo ng lahat? Kinabukasan, 6 a.m. sa labas ng bintana ng ospital, nakaupo si Melinda. Nakatingin sa anak na mahimbing na natutulog sa crib. May mga nurse sa dumaan. May dalang chart at gamot. Congratulations po, ma'am. Bati ng isa. May darating na po ba na relative? Sandaling natahimik si Melinda bago sumagot. Wala. Ako lang. Napatingin ng nurse at halata na aawa, pero ngumiti. Matapang po kayo, pero last lang muna ha. Pag-alis naman ng nurse, bumaling siya sa cellphone. Wala pa ring reply. Binuksan niya messenger. Seen lang ang huling mensahe. Raf, please. Malapit na akong mga anak, nasa ospital na ako. Isang scene lang oh. Walang tugon. Napasinghap siya. Pilit na pinigilan ang pag-iyak. Ang sakit mo naman. Mahina niyang sabi. Kahit isang text lang sana. Kinuha niya ang picture frame sa bedside table.
Wedding photo nila iyon ni Rafael. Laki-laki ng ngiti niya noon. May panghakong habang buhay. Ngayon, tanging echo na lang ng I love you ang natitira sa isip niya. Sa airport sa Singapore, abala si Rafael at Lara sa pag-check-in. Ang paligid ay puno ng ilaw, mga tawa at ingay ng mga nagmamadaling turista. Let's take a selfie! Sigaw ni Lara sabay angat ng phone. Nakaakbay si Rafael, ngumiti at kinindatan siya. Perfect! Sabi ni Lara. Hashtag New Beginnings! Habang ina-upload ni Lara ang larawan, sabay din itong napadala bilang mensahe. Notification sa phone ni Melinda. Nakaupo sa ospital. Pagod, may luha pa sa pisngi. Tumunog ang phone, akala niya ay mensahe na ni Rafael. Nangihinig niyang binuksan ng isang larawan. Si Rafael, nakasmile. Samantalang si Lara nakasandal sa balikat nito. Sa likod nila, boarding gate, may signage. Singapore Airlines Flight SQ921. Napatitig siya. Parang may kumirot sa dibdib. Tiningnan niya ang anak. Mahimbing pa rin itong tulog. Pinilit niyang ngumiti, ngunit biglang tumulo ang luha. Habang ako dito, dinudugo pa. Bulong niya. Ikaw? Nakangiti na. Hinawakan niya ang cellphone. Pinanood ang screen hanggang lumabo sa luha. Hindi niya alam kung paano magsisimula, pero alam niyang may natapos na ngayong gabi. Hindi lamang panganganak, kundi ang huling sandali ng kanyang tiwala. Sa labas ay lalong lumakas ang ulan. Parang sinasabayan ang bawat tibok ng puso niyang naghihingalo sa sakit. Pero sa ilalim ng bawat patak, may katahimikan din. Parang paon ng hinga bago ang bagyong paparating. At sa gitna ng katahimikan, mahina niyang sinabi, kung ito ang simula, dapat matutunan kong maging matatag para sa anak ko. Niyakap niya ang sanggol, hinalikan sa noo at pinikit ang mga mata. Sa kabilang dulo naman ng mundo, tawa ng tawa si Rafael. Sa ospital naman, tahimik na umiiyak si Melinda. Dalawang magkaibang mundo, isang gabi. Ang gabi ng tahimik na panganganak at ng unti-unting pagkamatay ng pag-ibig. Umaga, manipis ang hamog sa ibabaw ng sementeryo. Tahimik, maliban sa mahinang tunog ng mga ibong lumilipad sa malayo. Sa gitna ng mga puting bulaklak at maliit na kabaong, nakatayo si Melinda. Nakasuot ng itim na bestida na parang hindi sa kanya. Maputla siya. Halatang ilang gabi nang hindi natutulog. Namatay ang anak ni Melinda makatapos ang 3 araw, matapos siyang isilang. Ayon sa doktor, nagkaroon nito ng matinding komplikasyon sa baga. Hindi pa buo ang paghinga at nagka-infeksyon dahil sa mahabang oras ng labor. Ginawa ng ospital ang lahat, pero hindi kinaya ng sanggol ang laban. Wala siyang kasama. Wala ring kamay na humahawak sa kanya habang pinagmamasdan ng pagbaon ng maliit na kabaong sa lupa. Ang bilis ng lahat. Mahina niyang sabi. Parang kahapon lang. Hawak-hawak pa niya ang maliit na kamay ng anak niya sa ospital. Maiksi lang ang panahong binigay, pero sapat na para maramdaman niyang buo na sana ang mundo niya. Tumulo ang luha niya habang tinatanggal ng hangin ang mga petals ng bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Walang dumating na pamilya ni Rafael. Wala ring text, wala ring tawag. Parang ang lahat ay naglaho kasama ng anak niyang si Mira. Pangalan na pinili niya kahit hindi nagustuhan ni Rafael. Lumapit ang pare at mahinang nagsabi, tapusin na po natin, ma'am. Tumango siya. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinaplos ang takip ng kabaong bago ito tuluyang ibinaon. Anak, pasensya na kung ako lang. Bulong niya, halos pabulong sa hangin. Pagkatapos ng seremonya, naiwan siyang mag-isa sa gilid ng sementeryo. Nilabas niya ang maliit na kumot ng anak. Kulay puti. May bordang bulaklak sa gilid. Amoy gatas pa rin. Habang niyayakap iyon, parang naririnig pa rin niya ang mahinang iyak na hindi na muling marinig. Tumigil siya sandali nang may tumunog sa kanyang telepono. Unknown number. Ma'am Melinda, this is from Villarreal and Co. Law Firm. May kinuha pong emergency power of attorney under your name. Please confirm. Napakunot ang noon niya. Emergency power of attorney?
Bulong niya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Hindi naman siya pumirma ng kahit ano. Habang tinititigan niya ang message, may napansin siyang kakaiba sa kumot na hawak niya. Sa ilalim ng bordang balaklak, may manipis na tela na may sulat. Parang initials sa tinahe sa loob. Sinilip niya ng mabuti na nakasulat. RV. Nanlamig ang kamay niya. RV? Rafael Villarreal? Napatitig siya sa malayo. Hangin lang maririnig, pero parang may bigat sa dibdib niya. Bakit may pangalan ni Rafael sa kumot na binigay ng ospital para sa anak niya? Hindi ba't ibang pangalan na ginamit nila sa record ng delivery? Pinilit niyang alalahanin kung sino ang nagbigay ng kumot. Naalala niyang nurse ang nag-abot, sabi pa nito. Galing po ito sa donations, ma'am, para sa mga bago pong panganak. Pero paano kung hindi simpleng donation na yon? Umihip ang malamig na hangin. Dahan-dahan niya sinilid ang kumot sa bag at naglakad palayo sa sementeryo. Bawat hakbang, para may bigat ng tanong na hindi niya alam kung saan magsisimula. Pagdating niya sa labas, muling tumunog ang cellphone. Reminder, please come to our office to verify your signature. May nagbago po ng account details ninyo. Natigilan si Melinda. 2 mensahe sa loob lang ng kalahating oras. Pareho tungkol sa pangalan niya, sa mga dokumento, at mga bagay na hindi niya alam na pinirmahan. Tumingala siya sa langit. Mira, tulungan mo si Mama ha? Mahina niyang sabi. Sa di kalayuan, may nagmamasid. Isang lalaking nakasombrero, nakasandal sa poste, hawak ang cellphone na nakatutok sa kanya. Bago siya sumakay ng taxi, pinindot ng lalaki ang send button. Confirmed. She's seen the message. Sa loob ng sasakyan, tahimik lamang si Melinda. Nakatingin siya sa bintana. Sa mga punong unti-unting nilalamon ng ulan. Wala siyang alam na sa sandaling iyon, nagsimula ng isang plano na matagal nang tinatahe. At ang pangalan niya ang ginamit sa simula ng lahat. Mainit ang sikat ng araw sa Singapore. Kumikislap sa mga salamin ng mall sa Orchard Road. Nakashade si Rafael Valencia. Bit-bit ang shopping bags habang nakasunod naman sa kanya si Lara. Tawa sila ng tawa habang nagve-video sa phone. Babe, tingnan mo tong bag. Sabay angat ni Lara ng bagong Louis Vuitton. Limited edition to, dapat may kapareho kang belt. Ngumiti naman si Rafael. Halatang sanay na sa ganitong eksena. Okay, kunin mo na. Charge mo lang sa platinum card ko. Ang dali mo talagang kausap. Sabi pa ni Lara, sabay halik sa pisngi niya. I swear, you're the best husband. Boyfriend. Tumawa naman si Rafael, pero sandali ring natahimik. Wife, bulong niya. Technically, may asawa pa ako. Then, unahan mo siya. Sagot ni Lara ang seryosong tono. Once na maayos na yung mga papeles sa Pilipinas, you'll be free. Tayo na talaga. Samantala sa Pilipinas, halos mapuno ng pawis ang kamay ni Melinda habang nakapila sa bangko. Nakasling bag siya. Nakasuot ng simpleng blouse at jeans pero halata ang pagod at lungkot sa mukha. Ma'am, good morning. Bati ng teller. Ano pong transaction? Gusto ko po sanang i-check ang balance ng joint account namin ng asawa ko. Sagot niya. Under Melinda at Rafael Valencia. Ilang click sa keyboard, ilang sandaling paghihintay at napansin ng teller na nag-ibang ekspresyon. Ma'am, teka lang po ah. Bumalik ito matapos ang ilang minuto at may kasamang manager. Mrs. Valencia, maingat ang tono. Ang account po ninyo ay closed na. Parang tumigil ang mundo ni Melinda. Closed? Paano ho naging closed? Ako ang primary account holder. Titingnan ko po ha, sabi ng manager. Ayon sa record, may authorization for closure signed by both account holders. Naka-attach po ang dokumento. Inabot ng manager ang printout. Pagkakita ni Melinda sa papel ay halos hindi siya makapaniwala. Nandoon niya ang pirma niya. Pero alam niyang hindi niya yon lagda. Hindi ako pumirma nito. Mariin niyang sabi. That's a forged signature. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan ang laptop.
Isa-isa niyang chinek ang bank accounts, pati business emails. 2 pang hindi niya ma-access. Invalid password or unauthorized login. Napaluhod siya sa sahig, hawak ang ulo. Diyos ko, pati pera ba ng anak ko kinuha niyo? Bumalik sa isip niya ang huling beses nilang mag-asawa. Noong huling trimester niya, nagmamadali si Rafael. Palaging may dalang folder at laging may pinapipirma siya sa mga papeles. Para sa company. Noon pa pala niya planano to. Bulong niya, nanginginig ang kamay. Habang buntis ako, niluluto na nila ang lahat. Balik sa Singapore, sa isang rooftop bar nagtatawanan si Rafael at Lara. Kasama ang ilang investors. May mga wine glass, may jazz music sa background. Cheers to a fresh start! Sigaw ng isa. Cheers! Sabay ngiti ni Rafael. Pero pansamantala siyang natahimik nang makita ang notification sa phone. Melinda Valencia, 3 missed calls. Still calling you? Tanong ni Lara. Yeah, but she'll stop soon. Sagot niya. Kapag wala na siyang mahawakan. Good, sabi ni Lara habang naglalagay ng lipstick. Kasi once finalized na yung transfer, we'll register everything under my name. Wala nang balikan. Napangiti si Rafael pero halata ang tensyon sa mga mata. Huwag mong sabihin yan sa harap ng iba. Pabulong niyang babala. Oh, relax, sagot naman ni Lara. She's too naive to fight back. Sa Pilipinas, kinabukasan, nagtungo si Melinda sa law firm nila. Bit-bit ang folder ng lahat ng dokumento. Pagpasok niya sa opisina ni Attorney Santos, agad niyang ibinagsak ang mga papel sa mesa. Attorney, look at this. Hindi ako pumirma dito. Peke ang perma ko. Tahimik lamang ang abogado. Marahang kinuha ang papel. Mrs. Valencia, kailangan natin maging maingat. Kung totoo ngang forgery ito, pwede nating paimbestigahan. Kailan niyo pa nalaman na may pinirmahan si Rafael sa pangalan ko? Honestly, 2 weeks ago, nag-email siya. May medical certificate daw kayo. Kaya kami pumayag. Napalakas ang tawa ni Melinda. Halatang puno ng inis. Medical certificate? Ako? Ikapanganganak ko nga lang. Hindi naman ako bulag. Hindi rin ako baliw. Alam ko, sagot ng abogado. Pero may perma kasi sa file. Fake nga! Sigaw niya. Lahat yan fake. Ginamit yung pangalan ko habang nakahiga ako sa ospital. Tahimik naman ang opisina. Tanging iyak ng baby ang maririnig. Maya-maya'y hinawakan ni Attorney Santos ang braso niya. Mrs. Valencia, kung gusto niyo magpaparequest ako ng bank verification at affidavit of forgery. Pero kailangan niyo maging matatag. Labanan ninyo ito ng maayos. Tumango siya. Bagaman nanginginig pa rin. Kakayanin ko. Pag-uwi, dumiretso siya sa bahay. Tinitigan ang litrato ng anak. Kumuha siya ng maliit na notebook. Sinimulang isulat ang lahat ng detalye. Petsa, oras, pangalan ng bangko, pangalan ng attorney, at bawat transaksyon na nawala. Habang sinusulat niya, napansin niya sa email notification sa laptop. May bagong message mula sa isa sa mga bangko. Subject, Account Closure Verification. Attachment, Signature Confirmation. Mrs. Melinda V. Valencia. Kinabahan siya. Binuksan niya agad ang file. Sa screen ay lumabas ang malinaw na kopya ng kanyang perma. Ngunit iba ang estilo. Mas pino, mas malinis. Hindi ganoon ang tunay niyang lagda. Napahawak siya sa bibig, halos hindi siya makapagsalita. Pinirmahan nila. Gamit ang pangalan ko. Lumapit siya sa bantana, tanaw ang ilaw ng syudad sa gabi. Sa ibaba, nagdaraan ng mga sasakyan, mga taong may kanya-kanyang buhay. Samantalang siya ay naroon, mag-isa, balo sa loob ng kasal, at biktima ng sariling asawa. Niyakap niya ang sanggol at mahinaan siyang bumulong. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa nila ako tuluyang nananakawan. Makakabawi tayo. Ngunit bago niya maisara ang laptop, may isa pang email na pumasok.
Your joint account has been successfully closed and transferred under new ownership. Nangilid ang luha ni Melinda. Transferred? Bulong niya na halos hindi marinig. Binuksan niya ang attached form. Sa authorized recipient line, malinaw na malinaw ang pangalan. Lara D. Manansala. Natigilan siya. Napaupo sa sahig. Ang ilaw mula sa screen ay tumama sa mukha niyang pagod. Pero sa loob ng mga mata niya, unti-unti nang nag-aapoy ang galit. Habang sa Singapore, tumatawa si Rafael sa gitna ng magagarang ilaw. Si Melinda naman sa Pilipinas ay nagdesisyon na magsimula ng laban. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Ngayon, pinakinggan niya na lang ang tibok ng dibdib niya. Kalmado, pero mabangis. Maaga pa lang ay gising na si Melinda. Ang dating malambot na kama at aircon na mansyon ay napalitan ng maliit na kwarto sa inuupahang apartment sa may Pasig. Manipis ang kutsyon, sira ang pintana at maririnig mo ang maingay na jeep sa labas. Pero sa kabila ng hirap, marunong pa rin siyang umiti. Sa lamesita, nakahilera mga baso ng kape at pandesal. Sa tabi nito may ilang perasong sabon at pabango. Mga paninda niya tuwing umaga. 2 pong order, Ma'am Tess, sabi niya sa telepono habang pinupunasan ng pawis. Salamat ha. God bless din po. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga siya. Lahat ng kinita niya ngayon, diretso sa upa at pagkain. Pero ayos lang. Mas mabuti ng ganito kaysa umasa sa asawang niloko siya. Tuwing hapon pumupunta naman siya sa subdivision ng mga mayayaman para maglinis ng bahay. Yung floor pakipolish siya, sabi ng amo niyang si Mrs. Tan habang nakaupo sa sofa. Opo ma'am, sagot naman ni Melinda, bit-bit ang mop. Habang pinupunasan niyang sahig ay napatingin siya sa TV. Isang travel vlog ang pinapalabas. Welcome to Singapore. Bagong simula, bagong buhay. Sabi ng lalaki sa screen. Sandaling natigilan si Melinda. Hindi siya nagkakamali. Si Rafael yun. Nakasuot ng puting polo. Nakangiti habang yakap si Lara. Hawak ni Lara ang kamera sabay sabi. This is her second home, baby. Napakapit si Melinda sa mop. Ramdam niya ang biglang pag-igting ng dibdib. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa sa sakit. Habang pinapanood niya ang video, maririnig ang tawanan ng dalawa. Habang pinapakita ang bagong condo nila sa Singapore. May swimming pool, may balcony, may tanawin ng city lights. At sa caption, bagong simula sa buhay namin. #forever. Pag uwi niya, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang video. Binuksan niya ulit sa phone. Ang mga komento, puro papuri. Ang sweet niyo. Sana all may Singapore life. Hanggang sa may isang comment na tumama sa kanya. At CEJ Business Group. Bagong simula? Paano yung iniwang gulo dito sa Manila? Hindi pa tapos ang utang nyo, Mr. Villarreal. Napataas ang kilay ni Melinda. Tinap niya ang profile. Luma na pero halatang dating business partner ni Rafael. May sumunod pang comment. Huwag mong kalimutan. May kopya ako ng mga papeles. Lahat, malaranta din. Nabuhay muli ang kaba sa dibdib ni Melinda. Ano ibig sabihin nun? Bulong niya. Tinago niya agad ang screen cap ng comment. Baka sakaling mabura. Kinabukasan habang nagtitinda siya ng kape sa labas ng simbahan, narinig niya ang mga chismosa sa tabi. Uy, di ba si Rafael yung nasa video kagabi? Yung asawa ni Melinda? Grabe, parang wala lang sa kanya, no? Si Melinda kawawa, nagtitinda na lang ngayon. Pinilit niyang hindi mag-react. Nakangiti lang siya habang nag-aabot ng kape. Pero sa loob niya, parang may kumukulo. Gabi na nang umuwi siya. Pagod, pero hindi mapakali. Binuksan niya ang laptop at sinubukang mag-login sa isa sa mga dating business accounts nila ni Rafael. Pero, error pa rin. Access denied. Naisip niyang baka may kinalaman ng sinasabi ng ex-business partner. Naisip niyang mag-message dito. Tinype niya. Hello sir, ako po si Melinda, ang dating asawa ni Rafael. Pwede ko po bang malaman kung ano pong ibig sabihin ng comment ninyo kahapon? Ilang oras ang lumipas bago ito nag-reply.
So, ikaw pala si Melinda. Mag-ingat ka. Lahat ng akala mong pag-aari mo, nilipat niya. Noon pa. Nalaglag ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Nilipat? Kailan pa? Sumagot muli ang lalaki. Matagal na. Pinagamit niyang pangalan mo sa mga transaksyon. Pero iba ang tunay na lagda. May mga dokumento akong hawak. Nabuhayan siya ng kaunting pag-asa, pero may halong takot. Pwede po bang magkita tayo? Hindi muna sa ngayon. Delikado. May mga taong nagmamanman. Hintayin mo ako ang lumapit. Napatitig siya sa screen. Nanginig ang kamay. Parang biglang sumikip ang maliit niyang kwarto. Ang init ng ilaw, ang alingasaw ng kape, lahat biglang naging mabigat. Tumayo siya, tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya roon ay hindi na si Melinda na kilala niya noon. Hindi na yung asawa, hindi na yung babaeng palaging nakaayos. Ito na yung Melinda na natutong mabuhay mag-isa kahit pinagtaksilan, kahit walang-wala. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho bilang housekeeper. Tahimik lang siya habang nagwawalis. Pero sa isip niya, isa lang ang paulit-ulit. Hindi pa tapos to. Hindi pa ako tapos. Habang naglilinis ng sala, narinig niya nagsasalita si Mrs. Tan sa phone. Oo, nakita ko rin yung video ni Rafael Villarreal. Grabe, no? Akala mo santo. Pero may kaso pala dati sa business nila. Natigilan si Melinda. May kaso? Mahinang bulong niya. Pag-uwi, agad niyang binuksan ng social media. Bumalik siya sa video ni Rafael. Ngayon, may bago nang nag-comment mula sa parehong account. Hindi mo kayang itago to habang buhay. Isang email lang, tapos na lahat ng ilusyon mo. At bago pa niya maisip kung ano ang gagawin, nag-pop up ang isang notification. New message request from CEJ Business Group. Ang laman, isang file name. Contract_Villarreal_dummy_holdings.pdf. Tinitigan ni Melinda ang screen. Halos hindi siya makahinga. Ano namang laman nito? Bulong niya. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, pinindot niya ang download. At doon niya naramdaman muli ang kirot. Hindi lamang sa puso, kundi sa tiwalang matagal na palang patay. Tahimik ang gabi. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa inuupahang apartment, nakakalat ang mga resibo, screenshot ng chat at mga larawan. Isa-isang pinipili ni Melinda ang mga ebidensya. Mga shopping receipts mula sa Singapore, hotel bookings sa pangalan ni Rafael at mga mensahe ni Lara na puro pagyayabang. Grabe kayo. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Sa isang larawan, nakayakap pa si Rafael kay Lara habang may caption na, "Thank you, love, for the new Cartier watch." Napailing siya, tinupi ang papel at inilagay sa brown envelope. Hindi na siya umiiyak tulad ng dati. Ang mga luha ay napalitan ng lamig at determinasyon. Kung ganito ang gusto niyo, ibibigay ko. Mahinahon niyang sabi habang tinatype ang message sa kanyang abogado. Attorney De La Vega, gusto ko nang ipatupad ang plano. Cut all their access to all my assets. Mabilis ang reply. Sigurado ka ba, ma'am? Once we file, mawawalan sila ng access sa lahat. Bahay, accounts, credit cards. Yes. Let them feel what I felt. Kinabukasan, maagang pumunta si Melinda sa law office. Maayos siyang bihis, naka-blazer at slacks. Parang hindi mo iisiping dumaan sa ganoong sakit. Pagpasok niya, ngumiti si Attorney De La Vega. Ready na po mga dokumento. Kailangan na lang ng perma mo para maging official. Umupo si Melinda. Tahimik habang tinitingnan ang kapal ng mga papel. Sa bawat pahina, may pangalan ni Rafael. Joint account holder, co-signatory, authorized user. Lahat iyon, ngayon, tatanggalin. Habang pumipirma, biglang pumasok sa isip niya ang mga alaala. Ang unang bahay na binili nila na Rafael, ang unang kotse, ang tuwa niya nung sinabi nito, "Para sa'yo lahat to, Mel." Ngayon, alam niyang lahat ng iyon
ay kasinungalingan. Melinda, sabi ni attorney, once this has been notarized, we'll serve the notice immediately. Within 48 hours, mafe-freeze na lahat ng joint assets. Tumango siya. Mas mabuti. Mas matagal silang manahimik, mas mabuti. Paglabas niya ng opisina, dumiretso siya sa isang coffee shop. Umupo siya sa sulok. Nilabas ang cellphone at binuksan muli ang mga screenshots ng mga chat. Miss mo na ako? Sabi ni Rafael sa isa. Of course, baby. Pero baka makita ni Melinda. Haha. Sagot pa na Lara. Napangiti siya. Pero hindi galit ang ngiti, kundi parang pagtatapos. Habang ni-scroll niya, may dumating na email notification. Confirmation. Your legal request to restrict joint asset access is being processed. Naramdaman niya ang bahagyang ginhawa. Sa wakas, siya naman ang may kontrol. Pag uwi niya sa apartment, nagluto siya ng sopas. Simple lang, pero kumakalamang tiyan. Habang kumakain, tinanaw niya ang pader kung saan nakadikit ang picture frame ng anak niya. Anak, tapos na tayo sa pag-iyak. Ngayon, tayo naman. Tahimik pero buo ang boses niya. Kinabukasan bumalik siya sa opisina ng abogado para pirmahan ang final papers. Malinis ang dokumento. May logo ng firm sa taas. Attorney De La Vega, ito na po yung final authorization. Once you sign, we'll execute everything tomorrow morning. Hinawakan niya ang ballpen. Bago pumirma, tumingin siya sa bintana. Makulimlim ang langit. Parang may paparating na ulan. Cut all their access. Malamig yang sabi. Lahat. Ngumiti naman si attorney. Noted, ma'am. Habang inaayos ang mga papel, may kumatok na pinto ng opisina. Sir, may naghahanap po kay Ma'am Melinda, sabi ng receptionist. Napatingin naman si Melinda. Ako? Opo, babae raw po. May dalang regalo. Bumukas ang pinto at pumasok si Lara. Nakapulang dress. May dalang paper bag na may tatak ng Hermes. Hi Melinda, bati niya. Nakangiti na parang walang nangyari. Nanigas si Melinda sa kinauupuan. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang tanong. Lumapit naman si Lara nang umiti pa lalo. Peace offering. Sabay abot ng bag. Alam kong galit ka. Pero siguro pwede pa namang ayusin, diba? Tahimik lamang si Melinda. Hindi niya ginalaw ang bag. Bakit andito ka? Ulit niya na mas mabigat na ang tono. Wala lang. Nabalitaan ko kasi na may inaasikaso kang legal documents. So na-curious ako. Sabay ngiti ng mayabang. Nagkatinginan sila. Dalawang babae, parehong matatag pero magkaibang mundo. Si Lara, puno ng yabang. Si Melinda, puno ng galit ngunit tahimik. Kung gusto mo makipag-ayos, mahinahong sabi ni Melinda. Magsimula ka ng umalis, Mel. Please, ayoko marinig ang pangalan ko na galing sa'yo. Ngumiti si Lara. Tumingin kay attorney. You know, she's still madly in love with my boyfriend. Sabay tawa ng pabulong. Pero hindi na kumibo si Melinda. Kinuha niya ang pen. Pinirmahan ang huling dokumento at ibinagsak sa mesa. Done, sabi niya. Simula ngayon, wala na kayong access sa kahit na ano. Tumayo siya. Diretso ang tingin kay Lara. Sabihin mo sa kanya, good luck sa pagbayad ng kuryente. Tahimik si Lara, pero may ngiti pa rin. Habang palabas, tumingin siya sa likod at nagsabi, You'll regret this, Melinda. Sumagot naman si Melinda, kalmado pero mariin. No, you will. Pagkalabas si Lara, tahimik ang opisina. Umupo ulit si Melinda, huminga ng malalim. Sa labas, bumuhos ang ulan. Parang tinatapos ang lahat ng tahimik na pagtitiis niya. Ngunit sa ilalim ng kalmadong mukha niya, alam niyang ang laban na hindi pa tapos. At sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng alas. Maagang nagising si Melinda ng araw na yon. Halos walang tulog, pero matatag ang loob.
Sa harap ng salamin, pinunasan niya ang mukha. Tinanggal ang bakas ng pagod at marahang sinabi sa sarili, "Tama na, hindi na ako papayag na lamangan ulit." Sa isang maliit na opisina sa Makati, sinalubong siya ng kanyang abogado. Isang babaeng nasa mid-30s, seryoso at mabilis kumilos. "Ready ka na?" Tanong nito habang inaabot ang folder na puno ng papeles. Tumango si Melinda. "Matagal ko na tong gustong gawin. Hindi ko na kayang makita na sila gumagastos ng pinaghirapan ko." Ilang araw niya nang pinag-ipunan ng lakas ng loob ang hakbang na ito. Lahat ng joint accounts nila ni Rafael, pati ilang investment sa kumpanya ng pamilya, pina-freeze niya. May mga dokumentong nagpapatunay ng kaniyang pagmamay-ari. Pati na rin ang mga transaksyong ginamit ni Rafael sa pagpupondo ng luho nila ni Lara sa Singapore. Habang pinipirmahan niya ang huling papel, ramdam niya ang panginginig ng kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit na matagal niyang kinikimkim. "Effective agad yan, Mrs. Valencia," sabi ng abogado. "Within 24 hours, hindi na sila makaka-access ng kahit anong pera mo sa bangko." Napangiti naman si Melinda na mapait. "Good. Para maramdaman nila kung paano mawalan ng kontrol." Kinabukasan, kumalat ang balita sa maliit na social circle nila. Ang mga kaibigan na Rafael na puro negosyante at social climbers. Sa isang private chat group, puro tanong ang lumitaw. "Bro, totoo bang frozen ang accounts niyo? Anong nangyari sa inyo ni Melinda? Kita namin sa newsfeed Nagre-react ang bank mo sa post sa Lara." Habang nagkakagulo sila sa online world, tahimik lamang si Melinda. Binura niya lahat ng app, nag-offline, at nag-focus sa mga susunod na hakbang. Pansamantala siyang lumipat sa apartment na malapit sa opisina ng abogado. Dala lang ang ilang damit at laptop. Wala siyang luho, walang ingay. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang gabi, habang nagkakape sa veranda ng inuupuahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa dating kasambahay nila sa mansyon, si Aling Cora. Matandang yaya ng pamilya ni Rafael. "Ma'am Melinda, pasensya na po kung natawag ako ng ganito. May gusto lang po akong ipaalam." "Aling Cora, ayos ka lang ba dyan?" "Hindi po, ma'am. May mga taong pumunta po rito kanina para mga taga-kumpanya ni Sir Rafael. Tinanong po kung nasan daw yung mga lumang dokumento sa bodega." "Anong klaseng dokumento?" tanong ni Melinda na kinakabahan. "Yung ledger po na ginagamit ng tatay ni Sir Rafael nung buhay pa siya. Pero ma'am, may kopya po ko nun. Naitago ko kasi ako po yung taga-accounting noon sa bahay." Napataas ang kilay ni Melinda. "Ledger? Akala ko personal lang mga transaksyon nila." "Hindi po ma'am, nandoon po lahat. Kung paano ginamit ang pera ng kumpanya sa mga project na hindi naman natuloy. Pati po ang perang pinang-register ni Sir Rafael sa abroad, galing pala sa corporate funds yun." Natigilan si Melinda. Parang biglang lumiwanag ang mga peraso ng puzzle na matagal niya nang pinagtatagpi-tagpi. Kaya pala noong huli nilang pag-aaway, laging umiiwas si Rafael kapag tungkol sa pera ang usapan. Kaya pala biglaan ang flight nila ni Lara. May tinatakbuhan pala na mas malalim pa sa pagtataksil. "Aling Cora, hawakan mo muna yung ledger. Huwag mo munang ipapakita kahit kanino, lalong-lalo na kay Rafael. May papupuntahan ng akong tao bukas," utos niya. "Opo ma'am, naka-safe naman po yan sa ilalim ng lumang cabinet. Kung sakali mang may pumasok dito, alam kong yun na yun ang hahanapin nila." Pagkababa ng tawag, napatingin si Melinda sa labas ng bintana. Sa kabila ng dilim ng gabi, parang mas malinaw ang direksyong tatahakin niya. Hindi lang simpleng paghihiganti ito. Ito ang unang suntok sa mga taong kumitil sa tiwala niya, sa anak niyang nawala, at sa buhay na kinuha nila sa kanya. Sa kabilang dako naman ng Singapore, si Rafael ay nagmamadaling tumawag sa bank manager. Halos pasigaw. "You're telling me na wala akong access sa sarili kong pera?" "Sir, court order po yan. Frozen na lahat ng joint accounts ninyo." Napahampas siya sa mesa,
habang si Lara ay tahimik lang sa gilid. Nanginginig naman sa kaba. "What now?" tanong niya. Rafael stared blankly at the floor, bumulong. "Melinda started the war." Habang naglalakad si Melinda pa uwi galing sa meeting kinabukasan, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Hindi na siyang babaeng umiiyak sa ospital. Hindi na siya ang ina na lugmok sa libingan ng anak. Siya na ngayon ang saksi sa pagkamatay ng tiwala. At siya rin ang magiging dahilan ng pagbagsak ng mga nagwasak noon. At sa dulo ng hallway ng mansyon, nakaupo si Aling Cora. Tangan-tanga ng lumang ledger, maruming notebook na puno ng mga pangalan, transaksyon at petsang matagal nang nilimot. Habang marahang nililinis ang alikabok, bumulong siya. "Panahon na siguro, Melinda, para lumabas ang totoo." Sa unang pagkakataon, naranasan ni Rafael ang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang mawalan ng kontrol. Pagsapit ng umaga, sunod-sunod ang notification sa kanyang telepono. Transaction declined. Card blocked. Access denied. Habang hawak ang cellphone, tila lumiit ang mundo niya. Wala na siyang magamit na card. Sarado ang access sa bank app. At pati pinto ng bahay nila sa Alabang, hindi na rin siya pinapapasok ng guard. "Sir, pasensya na po," sabi ng guard na dati niyang sinisigawan kapag late magbukas ng gate. "Order po ni Ma'am Belinda. Suspended daw muna ang access niya sa property." "Anong pinagsasasabi mo? Akong may-ari niyan." Galit niyang sigaw habang pinipilit ipakita ang ID. "Wala po akong magagawa, sir. Court order daw po. Effective kahapon." Tumitig si Rafael sa isa sa mga rest house. Ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Kung saan siya nagpakasal at kung saan tumira si Belinda bago ito tuluyang nawasak ng kataksilan. Ngayon, isa na lang siyang bisita sa sariling teritoryo. Lumabas mula sa loob ng gate si Belinda. Maayos ang bihis. Kalmado pero malamig ang tingin. "Rafael," mahinahon niyang sabi, "wala ka ng karapatang tumira dito. Lahat ng dokumento ay nasa pangalan ko na." Teka, Melinda, hindi mo pwedeng gawin to sa akin." Sigaw niya na halos mangiyak-ngiyak. "Ginawa mo na yan sa akin noon. Tinanggal mo sa akin ang respeto, ang dignidad, pati anak natin. Ngayon, ako naman." Tahimik ang paligid. Tanging ihip lang ng hangin at ang kaluskos sa mga dahon sa driveway ang maririnig. Sa likuran ni Melinda, may mga kasambahay na tahimik lang na nagmamasid. Ang ilan, pinipigilang mapangiti. "Ang mga gamit mo pinaayos ka na. Pwede mong kunin yan hanggang hapon. After that, ipapasara ko ang gate." Dagdag ni Melinda. Tila naubos ang lakas si Rafael. Ang lalaking sanay na utusan ng iba, ngayon parang batang pinagsasabihan. "Melinda, please, give me a chance to explain." Pakiusap niya. Pero ngumiti lang si Melinda. Mapait, pero matatag. "Ang paliwanag, Rafael? Huli na palagi kapag may kasalanan." Sa mansyon nila ang totoong bahay. Nagmamadaling mag-impake ang pamilya ni Rafael. Ang ina nito na si Doña Beatriz ay nakaupo sa sofa. Tahimik pero halatang galit. "Hindi ako makapaniwala na pinayagan mong ganitohin tayo ng babaeng yan." Mariin itong sabi. "Ma, hindi ko rin naman alam na ganito kalala ang gagawin niya." "Hindi mo alam kasi puro babae at luho ang inuna mo. Ngayon tingnan mo, kahit bahay mo inagaw na sa'yo." Ang nakababatang kapatid naman ni Rafael na si Andre ay tahimik lang sa isang tabi. Nag-aayos sa mga kahon ng alahas at dokumento. Iwas siya sa gulo, pero ramdam niya ang tensyon. Habang abala ang lahat, napansin niya ang isang maliit na velvet box sa ilalim ng drawer. Binuksan niya iyon. Isang lumang kwentas na may ukit na pangalan. Magda. Napakunot no si Andre. "Ma, kaninong alahas to?" Napalingon si Doña Beatriz. Agad naranigas ang mukha. "Wala akong alam dyan, ibalik mo." "Pero ma,
Parang nakita ko na tong pangalan na to dati. Sa birth certificate ng nanay ni Melinda, di ba? Shut up! Sigaw ng ina, sabay agaw ng box. Hindi mo naiintindihan, MJ. Hindi mo alam kung anong gulo yan kapag lumabas pa yan sa kamay ni Melinda. Ngunit bago pa ito masira ang bag, lumitaw si Melinda sa pinto ng sala. Kalmadong naglakad papasok. Ano yung sinabi mo? Tanong niya na malamig ang boses. Nagulat si Doña Beatriz. Mabilis na itinago ang velvet box sa likod. Wala ka narinig? Meron, sagot ni Melinda na nakatingin kay Andre. Ulitin mo nga yung sinabi mo tungkol sa kwintas. Napatingin si Andre sa ina. Halatang nag-aalangan. May pangalan po kasi Ate Melinda. Magda, parang kapareho ng pangalan ng nanay ninyo. Tahimik na lumapit si Melinda. Marahang kinuha ang box sa kamay ng ginang. Binuksan niya ito at sa unang pagkakataon nakita niya ang alahas. Luma na pero may natitirang kinang. Ang pendant ay may ukit na letra, MS, at sa likod nito ay may petsa, June 5, 1983. Bakit ito nasa inyo? Tanong niya na mahina pero mabigat. Hindi na sumagot si Doña Beatriz. Tumalikod lang ito. Kunwaring inaayos ang bag. Sabihin niya sa akin. Giet ni Melinda. Ngayon ay nanginginig na ang boses. Ito ang suot ng nanay ko sa lumang larawan niya. Hindi ko alam kung paano napunta to sa bahay ninyo. Nagtagpo ang tingin nila ni Rafael. At doon niya nakita ang bahagyang pagkatakot sa mga mata nito. Parang may alam siya, pero pinipiling manahimik. Melinda, please wag mo nang palakihin. Palakihin? Putol niya. Matagal na kayo namumuhay sa mga lihim? Rafael? Pero ngayon, ako na magbubukas sa mga yon. Habang umaalis ang pamilya ni Rafael sakay ng SUV, nakatayo lang si Melinda sa may pinto ng mansyon. Hawak-hawak ang kwintas. Nais niyang maniwalang tapos na, pero alam niyang ito pa lang ang simula. Ang alahas na yon, na konektado sa kanyang yumaong ina, ay tila susi na mas malalim pang katotohanan. Matagal nang itinago ng pamilya minsang tinawag niyang asawa at pamilya. At sa loob ng kotse, habang tahimik na nakaupo sa likod, si Andre ay palihim na tinititigan ng kapatid. Raf, bulong niya. Sigurado ka bang walang kinalaman yung nanay ni Melinda sa negosyo ng papa noon? Hindi sumagot si Rafael. Nakatitig lang siya sa bintana. Hawak ang saradong kamao. Sa labas ng gate, tinawanan ng hangin ng katahimikan. At sa bulsa ni Melinda, naroon pa rin ang kwentas. Ang simbolo ng koneksyon na hindi pa niya nauunawaan. Ngunit, tiyak niyang magbubunyag ng katotohanan na matagal nang nakatago. Pagkalipas ng ilang araw, matapos siyang mapalaya sa mansyon, nagdesisyon si Rafael na lumaban sa paraang alam niya. Image manipulation. Hindi siya papayag na siya ang masama sa mata ng publiko. Tinawagan niya ang mga kakilala sa media, mga dating PR contacts at mga influencer na minsan ay binayaran niya para magpakalat ng magandang balita tungkol sa kanya. Sabihin niya lang totoo. Marin niya ang utos sa PR manager niya sa telepono na si Melinda ang dahilan kung bakit nasira ang negosyo. Emotional, unstable, at siniraan ako sa court. Gamitin niyo yung narrative na yan. At ilang oras lang lumipas, nagsimula ng kumalat sa social media ang mga artikulong may mga headline na Business Tycoon, Biktima ng Asawang Mapang-angkin. Rafael Valencia, inilaglag ng sariling asawa matapos ang ilang taong sakripisyo. Sa unang tingin mukhang epektibo. Maraming netizens ang naniniwala. Lalo na yung mga tagasunod ng lifestyle blogs na dati humahanga sa kanila bilang power couple. Ngunit hindi nagtagal, may mga comment na nagsimulang magtanong, sino yung babae sa Singapore? Paano yung anak nilang namatay? Hindi ba't iniwan niya si Melinda noon? Totoo bang ginamit niyang pera ng asawa sa kabit niya? Ang mga tanong na iyon ay parang apoy na unti-unti din kumalat sa comment section. At sa loob lamang ng isang araw, bumaliktad ang ihip ng hangin. Samantala si Melinda nakaupo sa isang maliit na cafe. Nakatingin sa laptop habang binabasa ang mga post. Hindi siya umimik,
pero halatang masasaktan. Sa tabi niya ang kanyang abogado at matalik na kaibigan na si Attorney Celine. Maingat na tinapik ang kanyang kamay. Ganitong klase ng laban ang gusto niya, Melinda. Gamitin mo to. Don't fight with emotions. Fight with proof. Tumango siya. Proof? Lahat ng to puro salita. Pero baka oras na para palabasin ang katotohanan. Lumapit ang isa pang staff ng cafe na may dalang cellphone. Ma'am, nakita niyo na po ba to? Trending sa Twitter. Nakita ni Melinda ang isang short video clip na kumakalat. Si Rafael at ang kabet na si Lara magkasama sa isang party sa Singapore. Halatang laseng, nag-aakap sa harap ng mga empleyado. Pero hindi lang yon, may kasunod na video. Doon malinaw na nakunan sa CCTV footage mula sa event mismo na si Rafael habang hinahalikan si Lara sa isang mesa. Habang nakatingin ng mga staff, halatang nahihiya pero walang magawa. Sa background, may boses na sumisigaw. Boss, baka may makakita. Pero sagot ni Rafael, tumatawa. Wala na akong pakialam. Ako ang may-ari dito. Mabilis na kumalat ang footage. Ngayon, lahat ng sinubukan niyang itagong kasinungalingan ay nasa harap ng publiko. Trending sa mga platform ang hashtag Rafael Exposed, hashtag Kabit at Boss, hashtag Justice for Melinda. Sa opisina ni Rafael nagpanik ang PR team. Sir, kailangan natin maglabas ng statement. Sigaw ng isa. Sabihin niyo na edited yan. Utos si Rafael habang pawis sa pawis. Pero sumabat naman si Lara, halatang nanginginig. Mukhang hindi na natin malulusan to, Raf. Kita sa video yung logo ng kumpanya mo, pati uniform ng mga staff. Shut up, Lara. Sigaw niya. Kung hindi mo ako sinama sa party na yon, edi wala sana to. Umiyak si Lara, pero walang may pakialam. Ang dati relasyon na lang puro halakhakan, ngayon ay naging sagutan, sisihan at takot. Samantala sa bahay ni Melinda nakatanggap siya ng tawag. Ma'am, congratulations, sabi ng abogado niya. Ang CCTV na yan, galing sa dating empleyado ng kumpanya nila. Siya raw ang nagpadala bilang ganta sa ginawang panlilin lang ni Rafael. Hindi ko pinagawa to, sagot ni Melinda. Pero siguro, karma nang gumalaw. Lumapit si Celine, may dalang folder. Ito ang resulta ng public opinion report. Sa loob ng 2 araw, bumagsak ang reputasyon ni Rafael. Lahat ng investor, umatras. Pati mga kaibigan nila, umiwas na. Tahimik si Melinda habang nakatingin sa bintana. Hindi siya natuwa, pero ramdam ang kakaibang ginhawa. Hindi ko gustong sirain siya. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang maramdaman niyang yung sakit na binigay niya. May baliktan. Kinabukasan, naglabas ng statement si Rafael sa TV. Desperadong bawiin ang imahe niya. Hindi po totoo ang mga kumakalat na video, sabi niya. Halatang pinilit ang kumpiyansa nito. Ito po ay paninira ng mga taong inggit sa amin. Mahal ko ang asawa ko at inaayos ko na po ang lahat. Ngunit bago pa matapos ang live interview, may nag-pop up na live comment. Raf, ako yung staff sa party. Alam kong totoo yan. Sir, may video pa po na hindi lumalabas. Stop lying. Lahat kami sa kumpanya, alam ang totoo. Tila binuhusan ng yelo si Rafael. Habang nakatutok ang camera, hindi niya napigilang mapatigil at mapayuko. Ang PR manager niya halos manginig sa likod ng camera booth. Kinagabihan nag-scroll si Melinda sa phone habang nakahiga sa kama. May tumatawag na unknown number pero hindi niya sinagot. Pagkatapos ay may nag-text. Unknown. Hindi pa tatapos, Mrs. Valencia. May mas malalim pa sa akala mo. Napatingin siya sa mensahe. Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya kilala ang nagpadala, pero ramdam niya may paparating pa. Isang lihim na magbubunyag ng kasalanang hindi pa niya natutuklasan. Tumingin siya sa salamin, pinunasan ng luha at mahina niyang bulong. Kung akala nila tapos na to, nagkakamali sila. Ngayon pa lang ako magsisimula.
Ang umaga ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Pero sa bawat cellphone sa bansa, pangalan ni Rafael Valencia ang laman ng mga balita. Sa bawat TV, headline ang paulit-ulit. Scandal video of businessman Rafael Valencia and Mistress Lara goes viral. Valencia Group stocks crashed by 48% after infidelity scandal. Nasa lahat ng platform, Facebook, TikTok, Twitter, may clip, may meme, may reaction. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Sherry Lynn from Kuwait, Sani Romano, at Bekang Samonte. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Dati mga kaibigan ngayon ay biglang nag-unfollow. Ang mga negosyong pinundar niya isa-isa nang nagsasara. Sa condo unit na pansamantala niyang tinutuluyan, si Rafael ay nakatulala sa harap ng laptop. Ang inbox niya puno ng emails mula sa mga investors. Termination notice. Si Lara ay nakaupo sa gilid at umiiyak. Raf, wala na tayong pera. Kahit yung account ko sa Singapore frozen din. Ngunit hindi siya nakasagot. Tila wala na siyang boses. Wala na ring direksyon. Sa labas, may mga reporter na nag-aabang. Sir Rafael, totoo bang ginamit ninyo ang pera ng asawa niyo para pondohan ang trip niyo sa Singapore? Sir, ano po masasabi ninyo sa sinabi ng ex-staff na pinahiya ninyo sa party? Walang lumabas sa kanyang bibig. Tanging tunog lang ng camera shutters ang pumuno sa paligid. Samantala, sa kabilang dulo naman ng lungsod, nakaupo si Melinda sa loob ng maliit na law office. Tahimik na nakamasid sa TV screen habang pinapalabas ang balita. Kasama niya si Attorney Celine, ngunit tila wala na siyang maramdaman kundi isang mahabang buntong hininga. Mel, sabi ni Celine, this is it. Wala na siyang maitatago. Lahat ng ginawa niya, lumabas na. Ngumiti naman si Melinda, pero mahina. Oo, pero bakit parang hindi pa rin magaan? Hindi niya maintindihan ang sarili. Matagal niyang hinintay ang araw na to, ang makitang bumagsak ang taong nang abuso sa kanya. Pero habang nakikita niyang ginugupo ng kahihiyan si Rafael, may kakaiba namang kirot sa puso niya. Muling pumasok sa isip niya ang imahe ng ospital, ang malamig na ilaw, ang katahimikan ng gabi habang hawak niya ang malamig na kamay ng kanyang anak. Walang Rafael noon. Wala ring pamilya. Siya lang. Umiiyak. Walang yakap. Walang boses na nagsasabing, kaya mo yan. Napapikit siya. Tumulong luha sa pisngi. Marahang pinunasan. Siguro dahil kahit papaano, dati siyang mahal ko. Mahina niyang sabi. Tahimik si Celine. Hindi na sumagot. Sapagkat alam niyang hindi ito tagumpay na masaya, kundi tagumpay na may kasamang sugat. Kinagabihan sa bahay ni Melinda, dumating ang ilang empleyado ng media. Ma'am Melinda, sabi ng isa, pwede po ba kayo magbigay ng statement tungkol sa issue ni Sir Rafael? Ngumiti siya. Magalang pero matatag. Wala akong dapat ipaliwanag. Lahat ng nangyari na. Ang hustisya, kusa nang gumalaw. Pagkatapos ay isinara niya ang gate. Ayaw niya nang maging bahagi ng circus na nilikha ni Rafael. Pumasok siya sa loob ng bahay, diretso sa kwarto ng kaniyang yumaong anak. Nandoon pa rin ang maliit na crib, ang stuffed toy na naiwan, at ang mga frame na hindi pa niya matanggal sa dingding. Umupo siya sa sahig, tahimik. Anak, tapos na. Bumagsak na siya.
Bulong niya habang pinapahira ng kamay ang alikabok sa crib. Pero mama mo, hindi pa rin buo. Napayuho siya. Marahang huminga. Ngunit bago pa siya makatulog, tumunog ang cellphone sa mesa. Isang unknown number ang nagpadala ng mensahe. Unknown. Hindi pa tapos ang laban, Mrs. Valencia. Napataas ang kilay niya at napalunok. Another scammer? Bulong niya. Pero nang tingnan niya ulit ay may kasunod pang mensahe. Unknown. Alam mo ba kung sino ang totoong may-ari ng kumpanya ni Rafael? Unknown. Hanapin mo ang pangalan na nasa kwentas. Mabilis niyang hinanap sa drawer ang lumang kwentas na nakuha niya sa mansyon noon. Ang may ukit na Magda. Ngayon, tila lalo itong nagniningning sa ilaw ng lampshade. Kinilabutan siya. Sino nagpapadala ng mensahe? At paano niya alam ang tungkol sa kwentas? Kinabukasan, paglabas si Melinda ng bahay, may nakaparadang kotse sa tapat. May isang lalaki sa loob, naka-sunglasses, tahimik lang na nakamasid. Tiningnan niya ito, pero hindi niya makilala. Paglapit niya ay pinaandar ng lalaki ang sasakyan at mabilis na umalis. Hindi pa tapos. Mahina niyang bulong habang pinagmamasan ng kumikislap na alikabok sa kalsada. Bumalik siya sa loob ng bahay, hawak pa rin ang kwentas. Sa isip niya, naghalo ang kaba at kuryosidad. Ang laban kay Rafael ay tila tapos na sa mata ng publiko. Pero may bagong banta. May bagong peraso ng palaisipan na humihingi ng sagot. Huminga siya ng malalim at marahang ngumiti. Kung may susunod pang round, sabi niya sa sarili, handa na ako. Hindi na ako yung Melinda na iniwan noon. Sa labas, umihip ang malamig na hangin ng gabi at sa gitna ng katahimikan, ang cellphone niya ay muling umilaw. Isang bagong mensahe mula sa parehong unknown sender. Magda is not who you think she is. Napatigil si Melinda. Ang pangalan ng kanyang ina. Bakit binabanggit muli? At doon alam niyang ang susunod na laban ay hindi na tungkol sa pera, kundi sa katotohanan. Ang sekreto ng pamilyang minsan niyang pinangarap maging bahagi. Umaga ng linggo, ang araw ng marahang, sumisilip sa bintana ng bahay ni Melinda. Ngunit siya ay nakaupo pa rin sa dining table. Hawak ang kwentas na natagpuan niya noong nakaraan. Hindi pa rin siya mapalagay mula sa mga misteryosong text messages kagabi. Sa gitna ng pag-iisip, may kumatok sa gate. 3 beses, mabagal. May ritmo na parang hindi basta bisita lang. Pagbukas niya ng pinto, isang matandang babae ang bumungad. Mahina na, ngunit matalim ang mga mata. Melinda? Sabi ng babae na may halong kaba sa boses. Opo, sino po sila? Ngumiti ito ng marahan. Ako si Tessa Villanueva, kaibigan ng mama mo, si Magda. Parang biglang may humigpit sa dibdib ni Melinda sa pagbabanggit ng pangalan ng ina. Matagal na po kayo hindi nagpapakita. Naalala ko na po kayo nung bata pa ako. Kayo po ba yung madalas na dumalaw sa bahay namin dati? Tumango si Tessa. Siya kamarahang iniabot ang isang lumang sobre na may tatak ng bangko. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Matagal ko na dapat itong binigay sa'yo, pero natakot ako noon. Ngunit ngayon gusto kong itama yung pagkukulang ko sa mama mo. Umupo silang dalawa sa sala. Sa pagitan nila, nakapatong ang sobre na tila may bigat ng mga taon. Bago mamatay ang mama mo, sabi ni Tessa. Pinakiusap niya sa akin na itago ko yan. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan mo na ito. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Sa loob ay may isang sulat na halatang ilang dekada na ang tanda. May mga mantsa ng luha at pamilyar ang sulat kamay. Nakasulat, para kay Melinda, anak ko. Tumigil ang mundo ni Melinda sa sandaling yon. Pinunasan niya ang luha bago nagsimulang basahin ang liham. Anak, kung nababasa mo to, ibig sabihin ay wala na ako. Maraming bagay ang hindi ko nasabi sa'yo. Hindi kita iniwan ng walang laban. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin noon
dahil may mga matang nagbabantay. Napakapit si Melinda sa papel. Tumulo ang luha sa bawat linya. May trust fund na ginawa ang papa mo bago siya nawala. Nasa pangalan ng ibang tao. Para hindi maagaw ng pamilya na Rafael. Ang perang yon ay para sa'yo at sa magiging anak mo. Pero higit pa doon, may dokumento rin nagsasabing hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Hanapin mo sa bangko ng Luna Holdings sa ilalim ng pangalang Teresa Ramos. Siya ang tagapag-ingat ng lahat ng sekreto. Teresa? Mahina niyang bulong. Napatingin siya kay Teresa na ngayon ay umiiyak na rin. Si Teresa. Yun din ang pangalan sa papel na nakuha ko sa mansyon. Tumango si Tessa. Oo anak, si Teresa Ramos. Matagal na kasambahay sa bahay ng mga Valencia. Siya ang tagapangalaga ng yaman at sikreto ng pamilya. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ng mama mo. Napatigal si Melinda. Ibig sabihin, matagal nang konektado si mama kay Rafael. Bago pa kami ikasal? Mas matagal pa, Melinda. Sagot ni Tessa. Ang pamilya na Rafael, may utang sa mama mo. May mga ari-ari ang ipinangalan nila pansamantala sa pamilya ng mama mo noon para takasan ng buwis at mga utang. Pero nung mamatay siya, nawala ang mga papeles at tinago iyon ni Teresa. Parang bumigat ang paligid. Ang lahat ng sakit, galit, pagkalito, sabay-sabay na bumalik. Kaya pala parang laging may tinatago si Rafael sa akin. Anak, sabi ni Tessa habang hawak ang kamay ni Melinda. Kung gusto mong bumawi, sa lahat, hanapin mo si Teresa. Siya lang may alam kung nasaan ang mga dokumento. Pero bago siya umalis, may iniabot pa siyang maliit na kahon. Ito, galing din sa mama mo. Hindi ko alam kung anong laman yan. Pero ang sabi niya, kapag nalaman mo ng totoo, saka mo lang ito buksan. Pagkaalis si Tessa, matagal na nakaupo si Melinda. Binuksan niya ang kahon. May laman nito ang lumang larawan. Si Magda, hawak ang isang sanggol. Sa likod ng larawan ay may nakasulat. Para sa anak kong, hindi nila kinuha. Napakapit siya sa dibdib. Anong ibig sabihin nito, Ma? Habang tumatakbo sa isip niya ang posibilidad, nag-vibrate muli ang cellphone niya. Isang bagong mensahe mula sa unknown number. Alam mo na ngayon, hindi ba? Hanapin mo ako bago sila makahanap sa akin. T.R. Tumaas ang balahibo niya. T.R. Teresa Ramos. Buhay pa siya. Mabilis siyang kinuha ang bag. Isinuksok ang larawan at liham. Hindi pa tapos ang laban. Ang iniwan ng kanyang ina ay hindi lamang yaman, kundi katotohanan na kay tagal nang itinago ng pamilyang minsan ay sinira ang buhay niya. Habang umaalis siya ng bahay, nakatingin siya sa langit. Sa unang liwanag ng umaga, Ma, bulong niya, salamat sa hindi mo pagsuko. Ngayon, ako naman ang lalaban. At sa dulo ng kalsada, isang itim na sasakyan ang sumunod sa kanya. Tahimik, mabagal. Sa loob nito ay isang babaeng may puting buhok ang nakamasid. May ngiti sa labi. Handa na siya. Mahinang sabi nito. Simulan na natin ang pagbabalik ng totoo. Mainit ang umaga sa mansyon ng mga Valencia. Pero hindi galing sa araw ng apoy. Mula ito sa mga sigawan at pangayan sa loob ng malawak na sala. Rafael, paano mo nagawang itago ito sa amin? Sagot ni Don Ernesto, ang ama ni Rafael, habang pinupukpok naman ang mesa ng baston. Wala akong tinago pa. Hindi ko alam kung saan nagkagaling ang mga paratang na yan. Sagot pa ni Rafael, pero nanginginig ang tinig niya. Sa gilid, tahimik lamang si Lara. Nakayuko, hawak ang cellphone na paulit-ulit na tumutunog dahil sa notifications. Mga comment, shares at memes tungkol sa scandal na lang dalawa. Walang gustong lumapit sa kanya. Maging ang mga pinsan ni Rafael na dati niyang kakampi, ngayon ay umiwas ng tingin. Wala ka na talagang hiya.
Singit pa ng kapatid ni Rafael na si Monica. Binaliktad mo ang asawa mo. Tapos ngayon, buong pamilya mo ang nadadamay. Monica, huwag kang makialam. Sigaw ni Rafael. Makikialam ako dahil pinapahiya mo kami sa buong lipunan. Yung asawa mo si Melinda, kahit sinira mo, mas may dignidad pa rin sa'yo. Tahimik na tumulo ang luha ni Lara. Rafael, hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Mahinang sabi niya, pero agad siyang tinabig ni Rafael. Huwag mo akong sabihan ng natin. Kasalanan mo to, Lara. Kung hindi mo pinost yung video natin sa party. Hindi ako yun, sigaw ni Lara, na halos sumabog ang boses. Bakit ba laging ako sinisisi mo? Tumahimik ang buong bahay. Tanging huni ng aircon at pabigat na buntong hininga ni Don Ernesto ang maririnig. Maghiwalay muna kayo, sabi ng matanda. Hindi ko hahayaang masira pa lalo ang pangalan ng Valencia. Tumayo si Rafael, pinulot ang jacket at galit na umalis ang bahay. Naiwan si Lara, nanginginig, habang unti-unti namang umaakyat ang tensyon. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Monica, bit-bit ang isang brown envelope. Lara, gusto mo bang malaman kung bakit nagagalit talaga si Papa? Bakit? Inilapag ni Monica ang envelope sa mesa. Dahil bago pa i-freeze ni Melinda ang mga account, may naglabas ng malalaking halaga. At guess what? Ang pangalan na ginamit? Lara D. Santos. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Ha? Hindi ako nag-withdraw ng kahit ano. Wala akong access doon. E paano mo ipapaliwanag to? Itinaas si Monica ang mga resibo. Sunod-sunod, iba't ibang petsa. Perma ni Lara sa bawat isa. Nanginginig ang mga kamay ni Lara habang tinitingnan ng mga papel. Hindi ko to pinirmahan. Peke to. Sabihin mo yan sa bangko. Pero alam mo bang ang petsa ng mga withdrawal? 2 araw bago freeze ni Melinda mga account. Parang may alam ka na mangyayari, ano? Tumalikod si Monica at iniwan siyang tulala. Hindi niya alam kung paano makakapagpaliwanag. Mabilis niyang tinawagan si Rafael pero hindi sinasagot ang tawag. Please, love, sagutin mo. Bulong niya habang nanginginig. Nang hindi ito sumagot, nagpadala siya ng mensahe. Raf, kailangan natin na mag-usap. May lumabas sa mga resibo. Hindi ako yon. Maniwala ka sa akin. Pero wala pa ring tugon. Sa kabilang banda, si Rafael naman ay nasa kotse. Umiiyak habang nakasandal sa manibela. Tiningnan niya ang phone screen. May 50 missed calls mula kay Lara at 3 email mula sa abogado. Urgent. Inquiry from Central Bank regarding fraudulent withdrawals. Pinikit niya ang mga mata at sa unang pagkakataon, napagtanto niyang baka hindi lahat ng kontrol ay hawak pa niya. Sa bahay, bumalik si Lara sa kwarto ni Rafael. Habang nahahalongkat ang mga dokumento, may napansin siyang maliit na envelope na nakasiksik sa ilalim ng drawer. Binuksan niya iyon at muntik nang mabitawan nang makita kung ano ang laman. Mga kopya ng withdrawal receipts. Lahat may perma ni Rafael. Nagpanggap siyang akong gumawa nito. Nalaglag ang cellphone niya sa sahig. Ngayon niya lang naramdaman kung gaanong kalalim ang pagkakabaon niya sa gulo ni Rafael. Sa labas ng bahay, nakatayo ang isang babae na may sombrero. Nakamasid sa loob sa pamamagitan ng salamin ng gate. May hawak siyang camera at envelope na kulay itim. Binulong niya sa sarili. Simula pa lang to. Kapag lumabas ang totoo, sila mismo sisira sa isa't isa. Habang tinatamaan niya ng liwanag ang poste, makikita sa isang iglap ang tattoo sa kanyang pulso. T.R. Ang parehong inisyal ng misteryosong taong nagpadala ng mensahe kay Melinda. Mainit ang sikat ng araw nang tumigil ang itim na kotse sa tapat ng bahay ni Melinda. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang babaeng naka-designer sunglasses, naka-heels, at may dalang paper bag ng mamahaling brand. Si Lara, payat, maputla, pero pilit pa ring matikas ang tindig.
Tiningnan niya si Melinda mula sa loob ng gate. Walang emosyon sa mukha, pero ramdamang tensyon. Anong kailangan mo, Lara? Tanong niya sa kalmadong boses, pero malamig. Melinda, please. Mahinahong sagot ni Lara habang lumapit. Hindi ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang na makipag-ayos. Saglit na natahimik si Melinda, tsaka binuksan ang gate. Sige, pumasok ka. Pero mabilis lang ako, may lakad pa ako. Pagpasok nila sa sala, pansamantalang nabuhay ang mga alaala ng dating tahanan ni Melinda. Ang mga kortinang siya mismong pumili. Ang sofa na pinagtawanan nila noon ni Rafael habang nanunood ng pelikula. Ngayon, ibang-iba na. Walang halakhak, puro lamig. Inilapag ni Lara ang dala niyang paper bag sa mesa. Pasalubong sana, sabi niya sabay ngiti. Galing Singapore, para sa'yo. Hindi ko kailangan ng kahit ano galing sa'yo, sagot ni Melinda. Hindi man lang tiningnan ang laman. Sabihin mo na kung ano talagang pakay mo. Huminga ng malalim si Lara at umupo. Melinda, pagod na ako. Hindi ko na kayang ganito. Si Rafael, galit sa lahat. Pati sa akin. Wala na kaming pera. Frozen ang accounts. Baka naman pwedeng makipag-areglo tayo. Gusto ko lang ng kapayapaan. Tahimik si Melinda. Pinagmamasdan lang siya. Anong kapayapaan ang sinasabi mo? Tanong niya. Yung kinuha mo sa akin noon? O yung gusto mong kunin ulit ngayon? Napalunok si Lara. Hindi ganon. Sabay kuha ng envelope sa bag. Ito kasi, may dokumento akong pinasuri sa abogado. Kung pipirmahan mo, pwede nating ayusin ang lahat. Walang kaso. Walang gulo. Inilapit niya ang dokumento kay Melinda. Nakangiti. Simpleng kontrata lang. Pirma mo lang ang kailangan. Tahimik na kinuha ni Melinda ang papel. Binuklat niya ito, mabagal habang nakatingin kay Lara. Pamilyar to. Mahina niyang sabi. Alam mo ba kung ano to, Lara? Ha? Kontrata lang yan ng pag-aareglo. Hindi siya pinatapos si Melinda. Hindi. Fake ito. Napatigil si Lara. Parehong font. Parehong format ng dokumentong pinagawa ko sa law firm ko dati. Pero may kakaiba. Tinapik ni Melinda ang papel. Ginamit mo ang lumang perma ko. At ang date? 3 linggo bago tayo magharap ngayon. Lalong namutla si Lara. Hindi, Melinda. Hindi mo naiintindihan. Tumayo si Melinda. Inilabas ang phone mula sa bulsa, tinutok sa kanya. Alam mo bang naka-video lahat ng to? Nanlaki ang mga mata ni Lara. Kanina pa, dagdag ni Melinda. Nasa kabilang kwarto ang PA ko. Naka-record mula sa simula. Alam ko ng plano mo bago ka pa dumating. Alam mo kung paano? Kasi may nagpadala sa akin ng kopya ng script mo. Lahat ng lalabas sa bibig mo, alam ko na. Nagbago ang mukha ni Lara. Mula sa pakiusap, naging galit. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Sigaw niya. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ako sumira sa'yo. Mahinahon pero matalim na sabi ni Melinda. Ikaw ang pumili niyan. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang asawa ko. At ngayon gusto mo pa rin gamitin ang awa ko? Pero tapos na ako doon. Tumayo si Lara, nanginginig. Hindi pa tapos to, Melinda. Hindi mo alam kung sinong pinapatamaan mo. Subukan mo. Malamig na sagot ni Melinda. Pero tandaan mo, sa bawat hakbang mo, may nakabasid. Hindi na ako yung dating Melinda na niloko mo. Paglabas si Lara, naglakad siyang mabilis papunta sa kotse. Pero huminto siya saglit at lumingon. Si Melinda nakatayo pa rin sa pintuan. Matatag, hawak ang cellphone na may naka-on na recording. Nang tuluyang umalis ang kotse, lumabas mula sa kabilang kwarto si Tessa, ang matagal ng kaibigan ng yumaong ina ni Melinda. Nakuha mo lahat? Tanong ni Melinda. Ngumiti si Tessa at itinaas ang camera. HD quality, lahat malinaw, lahat recorded.
Huminga ng malalim si Melinda. Good. Isusunod na natin sa abogado. Ngumiti si Tessa, tsaka tumango. Bilib ako sa'yo, Iha. Kung dati ikaw ang niloloko, ngayon ikaw na ang naglalagay ng hangganan. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Parang simula ng bagong yugto. At sa loob ng bahay ni Melinda, tahimik lang, pero sa kanyang mga mata, maliwanag na hindi lang siya nakabangon, handa na siyang lumaban. Tahimik ang umaga sa opisina ni Melinda. Nakaupo siya sa harap ng isa sa mga abogado, si Attorney Ramon Samaniego, habang binabasa ang bagong batch ng mga dokumentong dumating mula sa korte. Ma'am, mainahon pero seryosong sabi ng abogado. May bago pong kaso laban sa kumpanya ni Rafael. Isang dating creditor, si Mr. Lim, taga Malaysia, nagsampa ng demanda para sa pandaraya. Napakunot ang noo ni Melinda. Pandaraya? Oo. Ayon sa reklamo, nangutang daw si Rafael ng malaking halaga para sa isang expansion project. Pero ginamit pala sa personal na gastos. Mga luho, biyahe, at jewelry purchases sa pangalan ni Lara. Tahimik si Melinda. Hindi na siya nagulat. Pero ramdam pa rin ang bigat. Gano'n naman kalaki ang halagang pinag-uusapan? Halos 30 milyon. 30? Napahawak siya sa sentido. At saan naman napunta lahat ng pera? Nagbukas ang tablet ang abogado at ipinakita ang mga resibo. Mga luxury bag, relo, hotel bookings, lahat galing sa joint corporate account ng kumpanya nila ni Rafael. Kung mapapatunayan ito, sabi ni Attorney Samaniego, posibleng ideklara ang kumpanya nila na bankrupt sa loob lang ng 3 buwan. Lalo na kung wala naman silang maipakita ang assets. Samantala sa Singapore, nagkakagulo sa maliit na opisina si Rafael, pawis sa pawis habang kausap ang kanyang CFO. Anong ibig mo sabihin na na-freeze din ang overseas account? Sigaw niya. Sir, may freeze order na rin galing sa Central Bank of the Philippines. Pati yung under subsidiary name na halongkat na. Dang it. Nakita ni Rafael sa email inbox niya ang headline. Valencia Holdings faces fraud allegations. Investors pulling out. Bumagsak siya sa upuan. Sa unang pagkakataon, natakot siya hindi lamang sa kaso, kundi sa posibilidad na lahat ng pinaghirapan niya mawawala. Sa gilid, si Lara ay tahimik lang, hawak ang telepono. Raf, kung gusto mo makabangon, kausapin mo si Melinda. Siya lang makakatulong sa'yo ngayon. Melinda? Sigaw niya. Siya ang dahilan kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi, Rafael. Sabi ni Lara na mahina pero diretso. Ikaw. Kinagabihan, habang nasa bahay si Melinda, dumating ang isang delivery. Isang brown envelope na walang return address. Nag-aalangan niyang binuksan ito. Sa loob ay may isang sulat at ilang photocopy ng mga kontrata. Mrs. Valencia, ako ay dating empleyado ng kumpanya ng iyong asawa. Marami akong alam. Gusto kong tumulong. Hindi ko na kayang manahimik. Mula sa isang taong minsang naniwala kay Rafael. Kasama sa sobrang isang dokumentong may pamagat. Internal Expense Authorization. Signed by R. Valencia. Forged. Napatigil si Melinda. Binasa niya ng mabuti ang papel at doon niya nakita ang pattern, mga perma ni Rafael sa mga resibong pineke, gamit ang pangalan ng ibang board member para makapag-withdraw. Ibig sabihin, may insider na kayang patunayan lahat. Tinawagan agad ni Melinda si Attorney Samaniego. Attorney, kailangan ko kayo makita bukas. May ebidensya ako hindi nila inaasahan. Anong klaseng ebidensya? Tanong naman ng abogado. Isang insider, sagot ni Melinda. At mukhang handa siyang tumistigo laban kay Rafael. Kinabukasan, habang nagkakagulo ang mga balita tungkol sa nalalapit na bankruptcy ng kumpanya, lumabas sa TV ang breaking news. Valencia Holdings posibleng maipasara kung mapapatunayang ginamit sa money laundering at personal na gastos. Nakaupo si Melinda sa harap ng telebisyon. Tahimik. Sa likod ng kanyang katahimikan may halong awa at determinasyon.
Awa, dahil kahit gaanong kasama si Rafael, parte pa rin siya ng buhay na minsan niyang pinili. Determinasyon, dahil sa wakas, bumalik na sa kanya ang hustisya. Sa kabilang dulo ng syudad, nakatanggap si Rafael ng tawag mula sa opisina. Sir, may isa pang problema. Anong problema na naman? May nag-leak ng dokumento sa media. Galing daw sa loob ng kumpanya. Parang mismong accountant natin ang nagbigay ng kopya. Napahawak si Rafael sa ulo. Sino? Hindi namin alam. Pero sinabi raw niya sa sulat, "The truth belongs to Mrs. Valencia." Bumagsak ang cellphone niya sa mesa. At sa unang pagkakataon, alam niyang tapos na ang mga pandilin lang. Sa bahay ni Melinda, muling tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pintuan, nandoon ang courier, may bagong sulat. Sa labas ng sobre nakasulat, "From the insider, you'll know who I am soon." Hawak ni Melinda ang liham, tahimik habang nakatingin sa malayo. Sa mga mata niya, may halong kaba at pag-asa dahil alam niyang sa susunod na hakbang, ang katotohanan na mismo ang lalaban para sa kanya. Umaga ng Lunes, abala si Melinda sa pag-aayos sa mga dokumentong kailangang isumite sa korte nang biglang tumunog ang telepono. "Ma'am, kailangan niyo makita to," sabi ni attorney sa Maniego. Halatang nagmamadali. "Nasa email ko po ang link ng breaking news." Binuksan agad ni Melinda ang laptop at sa mismong harap ng screen, tumambad ang headline. Exclusive, Rafael Valencia, may anak sa labas. Ina, dating empleyado ng kumpanya. Napatigil siya para bang huminto ang oras. Nakalagay sa video ang larawan ni Rafael, kasamang isang babaeng tila nasa late 20s. May hawak na batang lalaki. Habang pinapanood niya, narinig niya ang boses ng reporter. Ayon sa source, matagal nang sinusuportahan ni Rafael ang bata sa pamamagitan ng isang trust account. Ngunit itinago ito kahit sa legal na asawa niyang si Melinda. Lumabo ang paningin ni Melinda sa sobrang pagkagulat. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang bagong katotohanan iyon o ang ideyang marami pa pala siyang hindi alam sa lalaking minsan niyang minahal. Lumipas ang ilang minuto, dumating si attorney sa Maniego, dala ang kopya ng dokumento. "Ma'am, totoo. May trust account nga na nakapangalan sa batang si Noah Garcia. Edad 6. "Garcia?" tanong ni Melinda. Halos pabulong. "Ang ina, si Clarice Garcia. Dati niyang sekretary. Mga 7 taon na nakalipas." Napatungo si Melinda. "Ibig sabihin, habang buntis ako nun." Tumango ang abogado. "Oo ma'am, doon niya sinumala ng relasyong yon." Tahimik, tanging langit-ngit ng aircon at paghinga ni Melinda ang maririnig. Sa loob niya nagbabanggaan ng galit, sakit at awa. "Bata pa yung anak," sabi niya na mahina. Wala naman siyang kasalanan. Sa kabilang dulo ng lungsod, nagkakagulo si Rafael. Papasok pa lang siya ng opisina nang salubungin ng mga reporter. "Mr. Valencia, totoo bang may anak kayo sa labas? Paano niyo ipapaliwanag ito sa mga investors? Alam ba ni Mrs. Valencia ang tungkol dito?" Napaatras siya habang sinasara ng bodyguard ang pinto ng kotse. Halata sa mukha niya ang pagkataranta. "Tell them to take that story down," sigaw niya sa PR manager. "Sir, hindi namin kaya. Kumalat na sa lahat ng social media. Trending na rin po ang pangalan ninyo." Kinahapunan, dumating sa bahay ni Melinda si Clarice, dala ang anak. "Mrs. Valencia," halos nanginginig ang boses niya. "Hindi ko po sinasadya. Hindi ko ginusto na lumabas to. Ngunit may nag-leak ng dokumento. Wala ho akong kinalaman." Tahimik lamang si Melinda habang pinagmamasdan ang bata. Si Noah, malalaki ang mata, maputi at may pamilyar na ngiti. Para bang may bahid ng pagkakahawig kay Rafael. Lumapit si Melinda, ngumiti ng marahan sa bata. "Anak, ilang taon ka na?" 6 po, sagot ng bata. Mahina pero magalang. "Sabi ni Mama may sakit daw si Papa kaya hindi siya makauwi." Napakagat labi si Melinda. Sa likod ng lahat ng galit niya,
May kirot sa puso. Bata ang nakataya rito. Inosente. Walang kamalay-malay sa gulo ng matatanda. Clarice, mahina niyang sabi. Wala akong balak na saktan ng anak mo. Pero sana, alam mo kung gaano kasakit ito para sa akin. Alam ko po. Umiiyak na sagot naman ni Clarice. At kahit anong sabihin ng iba, hindi ko ginusto ang mangyari. Umasa lang ako noon sa pangako niya. Tahimik si Melinda, pero sa loob niya, may unti-unting nabubuong desisyon. Kinagabihan habang nag-iisa siya sa silid, hawak ni Melinda ang kopya ng trust document. Pwede niya itong gamitin, isang bomba laban kay Rafael. Kung ilalabas niya ito sa korte, tuluyan ng babagsak ang imahe ng lalaki at wala na itong tsansang makabangon. Pero sa kabilang banda, napatingin siya sa litrato ng bata na pinadala ni Clarice kanina. Nakangiti si Noah, may hawak na laruan. Hindi mo kasalanan. Bulong ni Melinda. Tumawag si attorney Samaniego. Ma'am, ready na po tayong isama to sa kaso. Mas malakas ang laban natin kapag nailabas to. Ngunit sandali siyang natahimik. Hindi, attorney. Hindi natin yan gagamitin. Pero ma'am, ang batang matatamaan dyan at hindi si Rafael. At kahit anong galit ko, hindi ko kaya manira ng inosente. Nabigla ang abogado. Sigurado po kayo? Oo. Matatag na sagot ni Melinda. Hayaan mo si Rafael ang mabuhay sa bigat ng sarili niyang kasinungalingan. Hindi ko kailangang ibaba ang sarili ko para lang manalo. Bago matulog, binuksan pa ni Melinda ang bintana. Sa labas, malamig ang hangin. Tahimik ang gabi. Napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil may kapayapaang bumabalot sa kanya. Sa dulo ng mesa nakapatong ang isang sulat galing sa isang misteryosong insider. May mas malalim pang sekreto sa likod ng lahat. Mrs. Valencia, mag-ingat ka. Pinikit ni Melinda ang mga mata. Alam niyang tapos na ang isang yugto ng laban. Pero nagsisimula na naman ang isa pang katotohanang mas mabigat kaysa dati. Tahimik ang umaga sa bahay ni Melinda. Nakaupo siya sa veranda. May hawak na tasa ng kape. Habang pinagmamasa ng araw na unti-unting sumisikat, ilang linggo nang lumipas mula nang mabunyag ang tungkol sa anak na Rafael. At kahit marami pang nag-uusisa, pinili ni Melinda ang manahimik. Sa loob-loob niya, may kapayapaan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa unang pagkakataon, pinili niyang lumaban ng may dangal. Hindi lahat ng sugat kailangang gantihan. Mahina niyang sabi sa sarili. Ang mga sugat na dapat pagalingin sa tamang paraan. Pagdating sa law firm, sinalubong siya ni Attorney Samaniego. May dalang mga bagong dokumento. Ma'am, ready na po ang final draft ng property claim. Pero may kailangan po akong sabihin. Medyo nagbago ang tono ng abogado. Parang may gustong aminin. May problema ba? Tanong ni Melinda na nakataas ang kilay. Hindi naman po problema. Pero siguro dapat yung malaman kung bakit ko tinanggap ang kaso ninyo. Tahimik si Melinda. Hinintay ang kasunod. Si Rafael. Niloko rin ako dati. Sabi ng abogado ng diretsyo. Ako yung lawyer na tinanggal niya noon sa kumpanya dahil hindi ako pumayag na pirmahan ng fake expense reports. Pinalabas niya pa na ako may kasalanan. Napahinga ng malalim si Melinda. Kaya pala parang ibang gigil mas sa mga hearing. Biro niya. Pero ramdam ang bigat sa tono. Ngumiti naman si Samaniego. Oo. Pero ngayon, hindi na ito tungkol lang sa paghihigante. Gusto ko matapos ito ng maayos. Sa legal na paraan. Tulad ng gusto mo. Sa sumunod na araw, muling humarap si Melinda sa korte. Dala-dala niya ang ebidensya ng pandaraya ni Rafael. Mga financial reports, chat records, at testimonya ng dating empleyado. Tahimik lang siya habang nagsasalita ang abogado. Hindi siya kailangang sumigaw o magpaliwanag ng mahaba. Alam ng lahat kung sino ang nasa tama.
Habang tumatagal ang hearing, halata sa mukha ni Rafael ang pagkadurog. Hindi na siya ang dating kumpiyansang negosyante. Si Lara naman, halos hindi makatingin sa kanya. Pagkatapos ng session, lumapit si attorney Samaniego kay Melinda. Ma'am, isa na lang kailangan nating patunayan. Nahawak talaga ni Rafael ang kontrol sa mga funds bago ito mawala. Gagawin natin yan. Matatag naman niyang sagot. Pero attorney, salamat. Hindi mo lang ako pinagtanggol. Tinulungan mo akong makatayo ulit. Ngumiti naman ang abogado. Walang anuman, Mrs. Valencia. Sa totoo lang, pareho tayo. Parehong niloko. Parehong piniling lumaban ng may puso. Kinahapunan, habang nasa kotse pa uwi, nakatanggap si Melinda ng text mula kay Clarice. Mrs. Valencia, gusto ko lang pong magpasalamat na hindi mo ginamit si Noah laban kay Rafael. Salamat po. Ngumiti siya habang binabasa iyon. Walang dapat pasalamatan. Tugon niya naman. Walang kasalanan ng bata. At huwag mo hayaang maranasan niyang sakit na dinanas ko. Nang matapos niyang ipadalang mensahe, tumingin siya sa labas ng bintana. Dahan-dahan naman ang ilaw sa syudad. Pero sa loob ng sasakyan, ramdam niya ang katahimikan. Sa wakas, hindi na siya galit. Hindi na siya natatakot. Pagdating sa bahay, binuksan ni Melinda ang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga lumang larawan. Isa roon ay larawan nila ni Rafael noong araw ng kasal. Pinagmamasdan niya ito sandali, tsaka marahang itinabi. Salamat sa lahat ng sakit, bulong niya. Dahil kung hindi ka nangaliwa, baka hindi ko natutunan ipaglaban ang sarili ko. Kinuha niya ang bagong dokumentong pinirmahan kanina. Isang charity foundation na ipapangalan niya sa anak na nawala. The Mira Trust. Para sa batang na iniwan, pero patuloy na lumaban. Napangiti naman si Melinda. Ito ang gusto kong simula. Hindi paghihigante, kundi pag-asa. Kinabukasan, tinawagan niya si attorney Samaniego. Good news, ma'am. Tinanggap ng korte ang motion natin. Frozen na ulit ang natitirang account si Rafael. At may insider pa rin na gustong magbigay ng impormasyon tungkol sa hidden assets niya. Ngumiti naman si Melinda. Pero ang sagot niya ay kalmado lang. Salamat, attorney. Pero tandaan natin, ang laban ko hindi lang pera, kundi hustisya. Gusto kong matapos to sa paraang walang dudang ako ang nasa tama. At sa unang pagkakataon, ramdam niyang totoo ang mga salitang yon. Hindi na siya si Melinda ang mahina. Iyakin at umaasa. Siya na ngayon ang babaeng marunong pumili. Ang babaeng pinatunayan na ang puso ay pwedeng maging sandata at hindi kahinaan. Mainit ang sikat ng araw nang lumapag ang flight mula Singapore. Sa loob ng arrival area ng NAIA, naglalakad sina Rafael at Lara. Parehong nakasuot ng designer shades. Parang walang nangyari. Pero sa likod ng mga ngiti nila, halata ang kaba. Don't worry, bulong ni Rafael habang bitbit ang mga maleta. We'll fix this. I still have connections. Baka temporary lang yung case. Ngumiti naman si Lara, pero pilit. Ref, kung temporary lang yan, bakit halos lahat ng business partners mo nag-back out? Hindi siya nakasagot. Umiling na lang. Pilit na pinagmukhang kalmado habang papunta sa exit. Pero bago pa sila makatawid, napahinto si Lara. Ref, sabi niya sabay turo sa labas. Tingnan mo. Sa tapat ng gate nakapila ang mga cameraman at reporter. Flash dito, sigaw doon. Mr. Valencia, totoo bang nagbalik kayo para harapin ang kaso ng korupsyon? Miss Lara, totoo bang involved din kayo sa offshore accounts? Napaatras sila pareho. Pero ang pinakamalupit na tanawin ay nasa gitna ng mga tao. Si Melinda, nakatayo sa tabi ng kanyang abogado. Maayos ang postura. Naka-white suit, kalmado pero matalim ang tingin. Sa isang kamay, hawak niya ang brown envelope. Sa kabila, hawak ng assistant ang isang folder na may nakasulat na Certified Ownership Transfer, Valencia Holdings. Melinda. Tanging nasabi na lamang ni Rafael na halos pabulong.
Ngumiti siya ng marahan. Welcome home. Lumapit ang mga reporter, sabay-sabay na nagtanong, Mrs. Valencia, totoo bang kayo na po ang legal na control na kumpanya? May comment po ba kayo sa corruption issue ni Mr. Valencia? Pero kalmado lang si Melinda. Hindi ako nandito para manira. Nandito ako para maglabas ng katotohanan. Sabay iniabot niya sa media ang kopya ng dokumento. Ito po ang papeles na nagpapatunay na ako ang tunay na may-ari ng lahat ng assets. At ang mga transaction abroad ay ginawa ng walang pahintulot ko. Napalunok si Rafael, halos mawala ng kulay ang mukha. Ano to, Melinda? Hindi mo pwedeng gawin to. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Noon pa, sagot niya. Hindi ko na kailangang magtago. Lahat ng nasa pangalan mo, nakuha mo sa pangalan ko. Lumingon siya kay Lara. At ikaw naman, dapat mong malaman kung gaanong kalalim yung nilaro ninyo. Pero masyado kayong naniwala sa kasinungalingan niyong kayang tumakas. Napatingin si Lara sa paligid. Dozens of cameras were pointed at them. Halatang nawawala na sa sarili. Tinakpan ang mukha. Melinda, please wag dito. Pakiusap niya. Bakit naman hindi? Malamig na sagot ni Melinda. Dito niya rin ako inilagay sa kahihiyan. Ngayon, panahon na para makita ng lahat kung sino talaga sa atin ang niloko. Lumapit ang abogado ni Melinda. Iniabot kay Rafael ang isa pang dokumento. Mr. Valencia, effective immediately, lahat ng shares at ari-arian na nakapangalan sa inyo ay pansamantalang na freeze order. Ang mga properties abroad ay kasalukuyang iniimbestigahan ng International Financial Authority. Napalingalinga si Rafael. You can't do this. This is harassment. Tumawa na mahina si Melinda. Harassment? Hindi. Hustisya lang to, Rafael. Yung hustisya na tinanggal mo sa akin nung iniwan mo ako sa ospital. Habang nagdurugo ako mag-isa. Napayuko si Rafael. Sa unang pagkakataon, walang lumabas na depensa. Habang nagmamadaling umaalis si Lara, hinawakan ni Melinda ang braso niya sandali. Hindi ko na kailangang sirain ka. Mahinahon niyang sabi. Ginawa mo yan sa sarili mo. Melinda, nanginginig na boses ni Lara. Hindi ko alam na ganito kalalim yung ginawa namin. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pero tandaan mo, lahat ng bagay na nakamit sa kasinungalingan, mawawala rin sa kasinungalingan. Pagkatapos noon, binitawan niya ito. Si Lara, naglakad palayo, umiiyak, walang direksyon. Paglingon niya, naroon pa rin si Rafael, nakatingin sa kanya, parang gusto pang magsalita. Melinda, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngumiti siya, pero may luha sa mata. Rafael, tapos na. Lahat ng pagkakataon mo, sinayang mo. Lumapit ang mga reporter, muling nagtanong. Mrs. Valencia, ano pong plano ninyo pagkatapos nito? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Anong plano ko? Simple lang. Ibalik ang hustisya sa pangalan ko at simulan ulit ang buhay ko nang walang takot at walang utang na loob sa mga taong sumira sa akin. Habang lumalabas siya sa airport, sumabay ang mga flash ng kamera. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya takot. Hawak niya ang papeles at sa bawat hakbang, naramdaman niyang bumabalik ang kontrol sa sarili niyang buhay. Sa likod niya, naririnig pa rin ang sigawan ng media, ang mga pagtatalo ni Rafael at Lara. Pero sa loob ni Melinda, tahimik na. Alam niyang hindi lang ito pagtatapos ng laban. Ito ang pinakamalaking panalo ng kaniyang puso. Pagkatapos ng ingay sa airport at ng mga headline na sumabog online, unti-unting bumagsak ang mundo ni Rafael Valencia. Ilang araw lang lumipas, headline na sa lahat ng news site. Valencia Holdings, officially under government investigation. Nawalan siya ng posisyon. Sinuspende ang lahat ng accounts at pati mga dating kaibigan ay biglang naglaho. Sa isang sulok ng lumang kondo unit na tinirahan nila ni Lara, nakaupo siya. Tahimik, hawak ang cellphone na patay. Sa paligid,
mga kahon at sulat ng foreclosure. Ganito ba talaga yung ending, Lara? Bulong ni Rafael. Hindi naman sumagot ang babae. Pero mapupungay ang mga mata. May bakas ng pagod. Ilang saglit tumayo si Lara at lumapit sa kanya. Raf, pagod na ako. Hindi ko na kayang ganito. Lahat ng tao, tingin sa akin kabet. Manluloko. Gold digger. Napatingin siya ng mapait. Di ba yan naman talaga tayo? Ganyan tayo nagsimula. Tumulo ang luha ni Lara. Pero hindi ko akalaing ganito tayo matatapos. Kinabukasan, nagpasa siyang hanapin si Melinda. Hindi para humingi ng pera, kundi ng tawad. Lumapit siya sa gate ng bagong opisina nito. Isang foundation na binuo ni Melinda para sa mga single mothers. Tahimik siyang pumasok. Dala maliit na paper bag. Sa loob ay isang lumang bracelet, ang unang regalo sa kanya ni Melinda noong kasal nila. Pagpasok niya, nagulat ang mga staff. "Ma'am, may bisita po kayo," sabi ng receptionist. Pagharap ni Melinda, nagkatinginan silang dalawa. Mahinahon ang mukha ni Melinda, pero malamig ang mga mata. "Anong ginagawa mo dito, Lara?" tanong niya. Lumuhod naman agad si Lara. Hindi napigilan ng luha. "Melinda, please. I know I don't deserve forgiveness. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Hindi ako lumapit para humingi ng kahit na ano. Gusto ko lang na matapos to." Tahimik si Melinda. Hawak niya ang envelope na dapat ay ipapadala sa korte para sa isa pang kaso laban kay Rafael. Pero natigilan siya. "Bakit ngayon?" tanong niya. "Bakit ngayon mo lang naisip yan? Ngayong wala na kayong lahat?" "Dahil ngayon lang ako natauhan," sagot pa na Lara. "Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasakit mawala ng lahat. Lalo na yung respeto sa sarili." Sandaling katahimikan. Tanging tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Pagkaraan ng ilang minuto, inabot ni Melinda ang tissue kay Lara. "Tumayo ka na," mahina niyang sabi. "Hindi ko kailangan ng paghingi ng tawad mo. Pero kung gusto mo ayusin ang buhay mo, simulan mo sa labas ng pintong yan. Huwag na sa likod ng pangalan ng iba." Tumango si Lara, humagulhol. "Salamat, Melinda." Paglabas nito ay parang nabunutan naman ng tinik si Melinda. Pagdating ng gabi, habang nasa opisina pa siya, kumatok ang abogado niya. "Ma'am, may gusto po akong iparating." Inabot nito ang isang medical report. Si Don Ernesto Valencia, ang ama ni Rafael, nasa ospital daw ngayon. Malubha ang lagay. Napahinto si Melinda. Si Don Ernesto, ang lalaki minsan nagmalasakit sa kanya nung nagsisimula pa lang shot si Rafael. Siya ang unang naniwala sa kanya, tumulong sa negosyo at nag-alok ng bahay nila noon. Hindi siya nagsalita agad, pero halatang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital. Tahimik lang, walang paalam. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang matandang lalaki. Mahina, naka-oxygen pero gising. "Melinda," mahina nitong sabi. "Salamat at dumating ka." Ngumiti siya na upo sa gilid ng kama. "Hindi ko kaya hindi dumalaw. Ikaw lang hindi nang iwan sa akin noon." Tumango naman ang matanda. "Pasensya ka na sa anak ko. Alam kong nasaktan ka niya ng sobra." "Hindi ko siya kayang kamuhian, Don Ernesto," sagot niya. "Pero hindi ibig sabihin noon ay makakalimutan ko." Huminga ng malalim ang matanda. "Ang mahalaga ay nakabangon ka. At sana kahit papaano, mapatawad mo rin kami." Paglabas si Melinda ng ospital, napatingala siya sa langit. Ulan na naman. Katulad noong araw na inililibing niya ang anak nila. Pero ngayon, may kakaibang gaan sa dibdib. Hindi dahil sa panalo o sa pera, kundi dahil natuto siyang magpatawad, kahit walang humihingi. Habang naglalakad siya palayo, tumunog ang cellphone niya. Text galing sa abogado. "Ma'am, lahat po ng kaso laban sa inyo dismissed na. At lahat ng ari-arian formal lang ibinalik sa inyo." Ngumiti siya. Tumingin sa langit at bumulong. "Salamat."
Tapos na. Pero sa puso niya, alam niyang hindi lang pagtatapos iyon, kundi simula ng ganap na kapatawaran. Tahimik ang umagang yon sa bagong bahay ni Melinda. Hindi na mansyon, hindi rin kondo sa mataas na gusali. Simpleng bahay sa labas ng syudad. May malawak na hardin at amoy ng bagong pintura. Habang tumutunog ang coffee maker sa kusina, maririnig ang tawa ng isang batang lalaki sa labas. "Mommy, ang laki ng garden natin!" Sigaw ng anak na inampon niya. Si Miguel. Habang tumatakbo sa damuhan, hawak ang maliit na asong tuta. Ngumiti naman si Melinda. Pinagmamasdan nito mula sa bintana. May ibang liwanag na sa mga mata niya ngayon. Hindi na galit, hindi rin pangungulila, kundi kapayapaan. Ilang buwan nang nakalipas mula nang tuluyang manalo siya sa kaso laban kay Rafael. Lahat ng ari-arian, mga shares at lupa ay ibinalik sa kanya sa utos ng korte. Pero imbes na magdiwang o ipagmalaki, nagdesisyon siya na ilipat lahat sa isang charitable trust, ang Melinda Hope Foundation. Natutulong sa mga babaeng nawala ng kabuhayan at dignidad dahil sa panlilinlang o pang-aabuso. Sa araw ng formal na turnover, nakatayo siya sa entablado. Suot ang simpleng puting dress. Nasa harap niya ang ilang media at mga kababaihang dati ring biktima. Ang bawat ari-arian nito, sabi niya sa mikropono, ay simbolo ng mga panahong sinira ako ng kasinungalingan. Pero ngayon, gusto ko maging daan nito para maibang muling makabangon. Palakpakan, walang luha sa mata niya ngayon. Puro tapang at ginhawa. Kinagabihan matapos ang event, naglakad siya papunta sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Nakita niya si Miguel na natutulog sa duyan. Mahimbing. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. "Tulog ka na, anak," mahina niyang sabi. "Ligtas na tayo." Sa mesa malapit sa kanya ay may isang sobre. Walang pangalan, pero kilala niya agad ang sulat kamay. Kay Rafael. Dinala ito ng dating kasambahay nila noong hapon, ayon sa guard. Sandali niyang pinagmasdan ang sobre at hindi niya alam kung bubuksan ba niya iyon, pero sa loob-loob niya, handa na siyang harapin kahit anong laman nito. Binuksan niya. Sa loob, isang sulat na halos mamuti na sa tagal, pero maayos pang pagkakasulat. "Melinda, kung mababasa mo to, ibig sabihin, wala na akong karapatang magpaliwanag sa harap mo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. O baka alam ko, pero huli na para itama. Hindi kita minahal sa simula, pero minahal kita sa dulo. At yun ang pinakamalaking parusa sa akin. Dahil nasaktan ko, yung tanging taong hindi dapat ko sinaktan. Kung sakaling dumating ang araw na mapatawad mo ako, hindi ko hinihinging bumalik ka. Ang gusto ko lang, sana'y maging payapa ka. Sana magamit mo ang lahat ng pinaghirapan natin, kahit hindi na ako kasama. Paalam, Melinda." Rafael. Tahimik lang siya habang binabasa ang bawat linya. Wala na siyang galit, wala na ring luha. Para bang binabasa niya lang ang isang lumang pahina ng kwento na tapos na. Dahan-dahan niyang inilapag ang sulat sa mesa. Kinuha niya ang maliit na lighter sa bulsa. Sinindahan ito at itinapat sa gilid ng papel. Habang dahan-dahang nalalamon ng apoy ang sulat. Ngumiti siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghilom. "Salamat, Rafael," bulong niya. "Pero tapos na tayo." Kinabukasan, naglakad silang mag-ina papunta sa park malapit sa bahay. Bitbit ni Miguel ang bagong tanim na sunflower. Hawak naman ni Melinda ang lumang bracelet na minsang nagmula pa kay Rafael. "Mommy," sabi ng bata. "Sabi ni teacher kapag nagtanim daw ng sunflower, good luck daw yun sa bagong simula." Ngumiti naman si Melinda. "Tama naman yung teacher mo. Pero mas totoo yan kung ikaw mismo magpapatubo." Sabay silang yumuko. Tinanim ang buto sa lupa. Pagkatapos, sumawak sila ng kamay. Nakatingin sa sikat ng araw na tumatama sa kanilang mga mukha. Tahimik pero puno ng pag-asa. Sa malayo, maririnig ang mga batang naglalaro. Ang ingay ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin.
Lahat ay parang sinasabi, tapos na ang bagyo. Bago sila pumasok sa bahay, huminto sandali si Melinda sa tapat ng pintuan. Tiningnan niya ang paligid, ang mga halaman, ang mga frame sa dingding, at ang simpleng mga alaala ng panibagong buhay. Hindi niya kailangan ng marangyang buhay, ng titulo o ng salapi. Ang kailangan lang niya ay kapayapaan. Habang sinasara niya ang pinto, narinig niya ulit ang tawa ng anak sa loob. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinintay, tunay na kalayaan. Si Melinda ay makikita na nakaupo sa veranda. May hawak na tasa ng kape. Sa tabi niya ay si Miguel, naglalaro ng Lego. Sa abot tanaw, sumisikat ang araw. At sa pagliwanag ng umagang yon, tuluyang nagwakas ang lahat ng sakit. Wala ng Rafael, wala ng galit. Ang natira na lang ay isang ina, isang anak, at isang bagong simula. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!